Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa unang linggo sa panahon ng pagdating o Adbyento. At sa umagang ito, sinimulan natin pakinggan ang salita ni Jesus ng punong-puno ng pasasalamat. Sabihin niyo nga po, "Salamat, Panginoon." Sana po ito rin yung una nating naiisip, una nating nabibigkas na magpasalamat sa Diyos. Pagmulat pa lang ng mata, sana nasabi natin na salamat sa Diyos. Dahil yun lang talaga yung dahilan para tayo po ay patuloy na mabuhay pa sa mundong ito at ipinapahintulot pa ng Panginoon na magkaroon pa ng pagkakataon na tayo po ay kumilala sa Kanya o mas makilala pa natin Siya. Sa Ebanghelyo, sabi dito, pinasasalamatan ni Jesus ang Kanyang Ama dahil sa mga bagay na ipinaliwanag o ipinakilala sa mga tao. Isang pasasalamat o isang biyaya ang makilala ng tao ang Diyos. Kasi wala tayong question doon sa kung kilala ba tayo ng Diyos. Dahil sa umpisa pa lang, alam naman ng Diyos, dahil Siya ang lumikha sa atin, alam niya tayo po ay mabuti. Kaya nga nilikha tayong kawangis ng Diyos. May kabutihan tayong taglay. Hindi lang madalas nakikita ng tao ang kabutihan niya mismo, lalo tigit ang kabutihang ginagawa ng Diyos sa Kanya. Kung kaya't nakakalimutan ng tao ang magpasalamat. At dahil sa dami ng problema o ang madalas na makita ng tao ay ang problema at ang kawalan ng mga material na bagay sa buhay niya, kung kaya't imbis na magpasalamat, reklamo ng reklamo sa Diyos. Ano po ba yung hindi nyo nakikita pero nandiyan dyan na dapat ninyong ipagpasalamat? O mas nakikita mo yung mga bagay na kaiinggitan mo lang sa ibang tao? Kaya pag nagdarasal tayo, para bang aping-api tayo o kaya parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Bakit sila lang? Anong meron ka? Kasi lahat tayo meron, di ba? Kung maalala nyo po, yung mga talinghaga na ibinigay ni Jesus sa atin bago matapos ang pangliturhiya sa kalendaryo ng simbahan, ang sabi naman niya, ang lahat ay binigyan ng biyaya ayon sa kanilang kakayahan. Pinagkatiwalaan naman tayo.
Yun nga lang, ginamit ba natin sa tama? Pinahalagahan ba natin iyon? At ngayon, para bang, bakit hindi ako biniyayaan ng Diyos? Bakit sila mayaman? Bakit sila maayos ang buhay? Bakit sila nakapagtapos? Bakit parang laging, bakit mo ikukumpara? At wag mong ikumpara ang kung anong mayroon ang iba sa wala sa iyo. Tingnan mo rin na mayroon ka na wala din sila. Pero sila talaga nakafocus sa goal nila, nakafocus sa kanilang kung ano yung kanilang pangarap, nagsusumikap, taglay yung pasasalamat sa Diyos. Wala po ito sa estado na mayaman o mahirap. Kasi ang sabi dito, kung taglay mo ang kalooban ng isang bata, ang bata laging appreciative. Lalo na pag naturuan mo yung bata na magpasalamat sa lahat ng natatanggap o kapag may ibinibigay sa kanya, yung salita ng pasasalamat, kung naituro natin ito sa kanila. Kasi ngayon parang lahat ay karapatan ko. At pag sinabing karapatan ko, hindi ako magpapasalamat kasi akin yan. Karapatan ko yan. Mismong si Kristo, nagbibigay ng halimbawa na nagpasalamat siya sa kanyang ama dahil ipinagkaloob niyang mamulat o makilala siya ng mga tao. Biyaya po yun. Sana itong pagiging bahagi ninyo sa simbahan, ang paglilingkod ninyo sa simbahan, ang makapagsimba kayo araw-araw, hindi man dito physical o maging sa online, sana makita ninyong isang biyaya din ito. Na hindi natin kinakailangan magtago, hindi natin kinakailangan matakot para lang makapagsimba. Open na open, malayang-malaya tayo. Na-appreciate ba ng mga tao ang ganitong biyaya? Ano po, no? Habang tayo'y naglalakbay patungo sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo, nawa ngayon din ay masimulan din nating isipin ang mga napakaraming biyaya na halos di natin mabilang na ibinigay ng Diyos sa atin. At simulan din nating i-appreciate yan para pagdating talaga ng pagsilang ni Kristo at nawa kung darating si Kristo na muli, masabi natin sa Kanya ang salitang salamat. Amen?